Magandang araw. Naalala ko ang ating bunso. Naaawa ako sa kanya. Hindi natin sila kayang pagsabayin ni Dandy sa kolehiyo. Isa pa, mas matalino ang panganay natin. Kaya tama lang na siya ang pagtapusin natin. Pero kita ko ang kalungkutan sa mukha ni Jenny. Lilipas din ang lungkot na yun. Anong gagawin niya? Ngayon titigil siya sa pag-aaral. O ano pa? Ay di magtrabaho. Sabihin mong mamasukan siya sa fast food nang makatulong sa pag-aaral ng kuya niya. Tay, may sasabihin po sana ako eh. Ano yun, Dandy? May problema ka ba sa pag-aaral mo? Wala po. Mataas naman po mga grades ko eh. Ay, inaasahan ko na yan. Pero tay, may kailangan po akong bayaran sa university. Kailangan ko po ng pera. Naku 500 lang ang pera ko, anak. Pwede na ba yun? Kulang po yun. 3K po ang kailangan ko eh. Ikaw munang. May naitatabi ka bang pera dyan? Wala. Paano naman ako makakaipon? Lahat napupunta sa kanya. Bakit ba naman kasi? Ang dalas mo namang may bayaran, anak? Marami ko talagang gastusin ay. Lalo na kapag nasa college na. Tay, sige na. Gawa niyo ng paraan ang kailangan ko. Sige, anak. Munang. Hingin mo ang sahod mamaya ni Jenny para maibigay natin kay Dandy. Ano? Nando, nag-iipon siya para makapag-aral. Mas importante si Dandy kaysa sa kanya. Ito ang matalino na makapag-aahon sa atin sa hirap. Si Jenny, bukod sa hindi matalino, hindi na pakikinabangan pag nag-asawa na. Oo nga naman, Nay. Saka babayaran ko naman siya eh. Kapag nakatapos na ako, mas malaki pa. Sige na, anak. Pagbigyan mo ng kuya mo. Kasi magagalit sa'yo ang tatay mo pag hindi mo tinulungan yung kapatid mo. Ganyan naman si Itay. Puro si Kuya Dandy na lang ang importante sa kanya dahil matalino. Paano naman ako? Kahit naman po hindi ako kasing talino ni Kuya, may mga pangarap din naman ako. At gusto ko rin maabot yun. Naunawaan ka naman namin ng tatay mo, Jenny. Kaya lang po nakakaunawa sa akin, Nay. Hindi si Itay. Kahit kailan, si Kuya lang laging iniisip niya. Dito sa ating dulang, ito ang aking buhay. Tay, Parang napakahalaga ng sasabihin mo sa amin ng nanay mo, anak. Tungkol ba saan yun? Tay, 1 taon na lang po. Graduate na ako ng management. Hindi namin nakakalimutan yun. Lalo na ako. Bakit? Kasi kailangan ko munang tumigil ng pag-aaral eh. Para po magtrabaho. ano? Bakit mo naman naisip yun? Ano bang kalokohan nito, Dandy? Kahit naman nahihirapan ako, pinag-aaral kita. Bakit ngayon gusto mong tumigil sa pag-aaral? Tay, Nay, kasi buntis po ang girlfriend ko eh. Ano? At kailangan ko po siyang pakasalan. Kaya hinto po ako ng pag-aaral para makapagtrabaho. Pabira ka naman, Kuya. Ha? 1 taon ka na lang, hindi ka pa nakapagpigil. Jenny, Nakalimutan mo
na ba? Hindi lang si Itay ang gumagastos sa'yo. Pati ako. Ang sweldo ko kinukuha nila para ibigay sa'yo. Wala akong magawa kahit ayoko. Jenny, anak. Sabi mo pa nga, di ba, babayaran mo ko kapag nakagraduate ka? At mas malaki pa? Asa na? Asa na ngayon yon? Ang hirap sa'yo, mayabang ka eh. Jenny, tumigil ka na. Sobra na ang pagsasalita mo sa kuya mo. Kinakampihan niyo pa rin siya, Itay. Kahit mali na siya. Kasi palibasa paborito niyo. Siya na lang lagi iniisip ninyo. Hindi tama yung ginawa mong paglalayas, pamangkin. Tama ang tita Melde mo, Jenny. At tiyak ngayon, nag-aalala na sa'yo sina kuya at ate. Masyado na po kasi ako nasasaktan, Tito Nestor. Tita Meldy. Kahit mali na si Kuya, kinakampihan pa rin ni Itay. Anong balak mo ngayon? Gusto ko pa magtrabaho, mag-ipon. Ayoko po muna umuwi sa bahay. Hindi ba gusto mong mag-aral? Gusto ko po, Tita Meldy. Ano kaya kung kumuha ka ng caregiving? May papasok kita sa school ng best friend ko. Aba, mainam yun. Maaari ka rin makapag-abroad pag nakatapos ka ng caregiving. Sige po, Tita. Tito, gusto ko po yun. Tulungan niyo po ako. Promise po, hindi ko po sasayangin ang tulong ninyo. Pero sasabihin ko muna kay ate Munang na nandito ka. Kasi ayoko magalit sa akin ng kapatid ko pag nalaman niyang ipinagkaila kita sa kanya. Anong iniisip mo, Monang? Nando, 3 taon na nakalilipas. Wala nang umalis dito sa atin si Jenny. 3 taon na rin natin siyang hindi nakikita. Oo nga. At kasalanan ko. Kaya nagdamdam sa atin ang ating anak. Hindi naging pantay ang pagtingin ko sa kanila ni Dandy. Pinahalagahan ko ang panganay natin dahil siyang matalino. Yun pala, siya rin ang bibigo sa akin. Nasasabik na ako sa ating bunso, Nando. Gustong-gusto ko na siya makita. Tay! Si Ethel, mga anak na po. Si Dandy, manganganak na raw ang manugang natin. Dito sa ating dulang, ito ang aking buhay. Mukhang hiyang ang pamangkin ko sa UK, ah. Lalong gumanda. Oo nga. Si Tita Meldy talaga. Babalik ka pa ba ron? Opo, Tito Nestor. Ngayon tapos ko na po yung ipinagawa kong bahay. Mag-iipon naman po ako para sa business at sasakyan. Aba, alam mo, impress ako sa disposition mo sa buhay. Malawak ang iyong pananaw. Matured ka na. Salamat po, Tita. Jenny, Po. nakausap ko nga pala si Ate Monang. 2 na palang pamangkin mo kay Dandy? At ibig ka nilang makita. Po. Sana pamangkin. Kalimutan mo na yung sama ng loob mo sa iyong ama. Tama.
Patawarin mo na si Kuya Nando. Happy birthday po, Tay. Pasensya na po. Pansit lang ang naipaluto ko para sa inyo. Yun lang po kasing kasi sa pera ko eh. Nagamit ko pa sa panganak ng asawa ko. Yun lang ang itinatabi kong pera. Hayaan mo na yun, anak. Ang importante, na iluwal na maayos ang ikalawa naming apo. Pero anak, ha? Abay, dapat magplano na kayo ng pamilya. Mahirap yung sunod-sunod na anak. Tama ang nanay mo. Hindi niyo mabibigyan ng magandang kinabukasan ng mga apo namin kung marami sila. Gagawin na po talaga namin yun ni Ethel, Nay, Tay. Ay, sayang. Hindi pa rin natin makakasama ngayong kaarawan ko ang kapatid mo. Galit pa rin siya sa akin. Hindi na po, Tay. Kaya nga po nagpunta na ako dito. Jenny? Jenny. Sorry po. Nagdamdam ako noon sa inyo, Tay. Jenny, anak, Nay. salamat, nagbalik ka. Sorry, Jenny. Aminin ko, hindi kita naisip noon. Yung mga tulong mo sa akin. Kuya. Huwag ka sanang magalit sa akin, ha? Ako man, anak. Patawarin mo ko. Napakalaki ng pagkukulang ko sa'yo. Kalimutan na po natin ang lahat, Itay. Kuya. Jenny. At mas pahalagahan po natin ang masayang buhay na harapin natin ngayon. Ngayon, nakatira na kami ni Monang sa bahay na ipinagawa para sa amin ni Jenny. At siya naman, nakapag-asawa ng foreigner at doon na naninirahan sa UK. Ako si Nando at ito ang aking buhay. Magkakaiba ang mga katangian ng mga anak. Ganon pa man, sila ay dapat mahalin ng pantay ng mga magulang at marapat na suportahan sa kanilang mga pangarap. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amo